So yun guys, gagawa tayo ngayon ng sabiki. Ayan, so start tayo sa kawil. Italian muna natin yung ano niya, yung hook. And then pag ito, ayan, iikot natin ang iikot. Ayan, hanggat sa maganyan siya. Then lock tayo. Ayan, unang lock. Okay. Sunod, lock tayo ulit. Okay. And then pag na-secured na natin, higpitan natin. Then lock tayo ulit dun sa dulo. Ayan. And then ang isunod na natin dyan yung paglagay ng kristalit. Ayan, kunin natin. Yan ay pinaghalo natin na neon green tsaka isang green. Ayan. Okay, patong natin sa ibabaw. And then ayusin natin. Ayan. Adjust natin yung tamang pagbite ng talakito saktong sakto para hindi siya makawala. Ayan, kailangan maikli lang. Ayan, then lock tayo. Ayan, para kasi pag nag-ikot tayo kagad, hindi tayo nag-lock mga master. Ano yan? Ang tawag dito. Iikot yung natin, kristalit natin. So, kailangan muna natin mag-lock. Ayan, ilock lang natin siya dyan ng ilock. Ayan, siguro mga 5 lock pwede na. Ayan, then tignan natin. Ayan, adjust natin yung niya, lapad niya. Kasi kapag may lapad yan mga master, may shape yan kapag nabasa na ng tubig. So mapapagkamalan talaga ng isda yan na para din siyang malilit na isda na lumalangoy. Ayan, so napalapad na natin. And then maglalak tayo dyan ulit. Ayan. Okay. Ayan. So lock tayo ulit mga master. Ayan. Pangatlong lock natin yan. Pangapat. Ayan. Adjust ulit natin. Tignan natin yung lapad niya kung maayos. Hindi, huwag niyong kakalimutan na iayos yung kristalit para maganda yung pagkakalagay master ng maganda yung pagkaka-shape, lapad siya. Ayan. Tapos ito naman yung ating flasher. Ating flasher gold. Ayan. So tutupin natin sa gitna. And then ikakat natin yung dulo. Ayan, so pag napantay na natin, cut na natin yung dulo mga master. Okay. And then hatiin ulit natin sa gitna. Ayan, pantayin ulit natin. Ayan, pantayin ulit. So pag pantay na, cut ulit natin. And then ilapag na natin yun sa ating sabiki. Lapag natin siya sa loob. Huwag natin ilapag sa labas para hindi siya madaling maputol. Sa loob lang siya dapat. Okay. And then lock tayo. Lock tayo ulit. Higpitan natin para hindi matanggal yung ating flasher. And then ayos natin siya. Dapat spread natin yan magkabilaan. Ayan. Spread natin para maganda tingnan, para maganda rin sa mata ng isda, mas nakakaakit siya. Okay, tapos cut natin yung dulo. Ayan. Okay.
natin kailangan pantay para maganda, para kaaya-aya sa mata ng isda at kaakit-akit. Okay, ayusin natin. Once na secure nyo na yan, lock tayo ulit. Ayusin muna natin yung gilid. Yan, kailangan yung flasher natin sa magkabila ang gilid yan. Kasi kapag tinupi natin yan mga master, kapag tinupi natin yan, kailangan sa loob din siya. Yun din, may pagilid siya. Ayan. Ayan, ayusin natin. Kailangan magkaroon siya ng ulo doon sa sa dulo niya. Yun din, mapapansin nyo, may space tayo na iniwan. Diyan yung diyan natin ilalagay yung line, diyan natin tatali yung line. Kasi pag yung nag-direct tayo sa sa crystalite na tali ng line, kapag naputol yung nagasgas yung line natin, sayang yung yung crystalite. Kasi kapag kinat natin yan, nadadama yung crystalite. So mas magandang sa dulo lang, para at least mas madali siyang itali, mas madaling itali yung line natin. Ayan. So kapag na-secured na natin na maganda na yung pagkakaroon ng dulo, maglalak tayo. Okay, ipitin natin yung crystalite sa gilid. Yan, lock tayo, and then lock tayo ulit. Ayan. Huwag nyo kakalimutan na mag-lock muna bago nyo iikot yung sinulid. Kasi kapag nag-ikot kagad kayo ng sinulid, hindi kayo nag-lock, ang pangit nung pagkakaroon ng crystalite. Yung crystalite umiikot. Dapat ganyan siya, i-flat nyo siya mga master, para magkaroon siya ng shape pagdating na sa tubig. Ayan, okay, yan na siya. Ayan, simple tutorial lang to mga master, isang magbilisan lang, wala nang pa intro, diretso kagad tayo. Ayan, so ikutan natin ng sinulid para sa kanyang magiging ulo. Ayan, and then lock tayo. Huwag din masyadong makapal mga master. Ayan. Okay, lock tayo ulit. Okay, once na nakapag-lock na tayo dyan, dapat maglalak din tayo doon sa may hook. Yan, bandang dulo ng ating hook, maglalak tayo dyan para hindi tumatakbo-takbo yung ating crystalite. Para hindi siya nawawala sa shape niya, para maganda pa rin yung pagkakalagay niya. Mag-lock tayo ng kahit siguro mga 5 or 4, okay na yan. And then pag ganyan spread naman ulit natin yung ating crystalite. Press mo lang yan yung ulo niya, and then spread mo. Ayan. Okay. Kung mapansin nyo mga master, para siyang makapal, pero pagdating sa tubig niya mga master, manipis na lang yan siya. Ayan, cut natin. After nyan, maglalagay tayo ng Q-tips. Ayan, support para doon sa dulo, sa ulo niya, para hindi siya tumakbo-takbo, para maganda yung yung ulo niya mga master. Hindi siya maghiwa-hiwalay din kapag nabite siya ng isda, hindi siya mabilis matanggal. Okay, and then kuha tayo ng pangsundot. Okay yan, para ma-flat natin, may pantay natin yung pagkakaroon ng mga crystalite. Nalagyan natin yung buong palibot ng ulo ng crystalite natin. Ayan. Malapit na tayo matapos mga master. Ayan. Simpleng-simple lang, napakadali lang. Bawat isang gawa mo ng sabiki mo, isang pain mo, siguro tatagal yan ng mga 10 minutes. Pero kung yung mga pambira-bira lang, mga pang-ilaliman,
mas madaling gawin yun kasi mas manipis yun dyan. Yun, simple lang, isang manipis, lagay mo lang tali. So yan mga master, tapos na po yung ating pain, ating pangsabiki. Okay. So mamaya mga master, papakita ko po yung ating mga gawa. Ayan, kung ilan yung ating nagawa at kung ano nga ba yung mga kulay na laging kinakain. So ayan na po mga master. Ayan yung ating mga nagawang kulay, sari-sari po yan. Nagmi-mix din po tayo ng kulay ng kristalit. Meron po tayong para sa malabo at para sa malinaw na tubig. Karaniwan pag malinaw ang tubig, ang ginagamit natin mga master yung green. Yung orange naman at yung puti, yung orange tsaka pula pala, yan yung ginagamit natin sa mga malabong tubig, pati yung pink. Ang puti, ginagamit natin yan sa malinaw, at yung green, pwede rin po natin gamitin yung pink sa malinaw na tubig. Ayan. So may ito yung mga master. Yan po ang ating gawa. Ano? And then nandyan din po sa tabi ang ating mga rattler. Ayan. So huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe to my channel, Kyle Brooks Fishing TV. Master, salamat. Enjoy watching. And then fish on mga master. Thank you. And shout out nga po pala sa Brooks Point Anglers na aking laging mga nakakasama, sa aking mga kaibigan sa ating press, si Crimson Piñaranda, and then yours truly, Kyle